Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matagal-tagal nang hindi nakikita ang premyadong aktres na si Angel Locsin sa harap ng kamera. Tila naging tahimik ito ng ilang taon at hindi gumawa ng kahit anong pelikula o palabas man sa telebisyon. Ayon sa mga naging ulat noon, nais umanong enjoyin muna ni Angel Locsin ang kanyang buhay bilang isang may bahay sa asawa nitong si Neil Arce. May mga nag-alok umano ng proyekto kay Angel subalit tinanggihan niya ang mga ito at mas piniling mamuhay muna ng tahimik at pribado. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, bukod sa pagiging abala ni Angel Locsin sa pagiging may bahay nito, naging puspusan din ang kanyang ginawang pag-aalaga sa kanyang ama. Pero noong 6 lamang ng Marso nitong taon, pumanaw na ang 98 anyos na ama ni Angel Locsin na si Angel Colmenares. Ang kaanak ng mga Colmenares na si Bago City Negros Occidental Councilor Joseph Colmenares ang nag-anunsyo ng malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook post nitong Huwebes. May tuturi na survivor ng pandemic si Angel Colmenares dahil nagpositibo siya sa COVID-19 noong 2021. Hindi naman idinetalye ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Angel. Nakikiusap umano ang pamilya ni Colmenares sa kanilang privacy at nagpasalamat naman sa mga nagpadala ng mensahe at pakikiramay sa kanila. Subalit noong nakarang linggo kung saan kinremate na ang mga labi ng ama ni Angel, nagulat ang lahat sa kanilang nadiskubre sa mga abo nito. Nakitaan kasi ng hindi bababa sa 50 piraso ng green bones ang cremated remains ng kanyang ama. Isang mahabang mensahe ang binahagi ng kapatid ni Angel na si Ella Colmenares sa Facebook noong March 11, 2025. The day we found Dad's green bones, ang pamagat ng post ni Ella. Inilahad muna ni Ella ang mga kaganapan sa final viewing sa mga labi ng kanyang ama. Ayon kay Ella, hindi iniwan ng kanyang kapatid na si Angel ang mga labi ng kanilang ama. Kitang-kita raw niya ang lungkot sa mukha ng kapatid na aktres. Nang sa wakas ay isara na ang kabaong ng yumaong ama para sa cremation. Nakabibinging kalungkutan daw ang naramdaman nilang lahat. Hindi rin daw napigilan ng lahat ang kanilang mga luha. Nang nakasara na ang kabaong, may inabot daw sa kanila ang chapel staff na markers upang isulat ang anumang mensahe nila para sa yumaong ama. Nang dumating na ang staff ng punerarya, may nadiskubre raw silang kakaiba. Nakaagaw pansin sa kanila ang strange green fragments. Ito ang sinasabing green bones. Naging maganda daw ang pakiramdam nila sa natuklasan. Tila may huling habilin daw ang ama sa kanila na nagsasabing nasa maayos itong kalagayan. Tuwang-tuwa raw talaga ang misis ni Neil Arce na nag-iwan daw ang tatay nila ng green bones. Nakakatuwa na bigla siyang naging masaya at proud at noon na lang daw nila ulit nakita ang ngiti ni Angel. Parang nung oras daw na iyon ay nahanap ng puso nito ang kapayapaan. Gustuhin man daw sanang ipaliwanag ng kapatid ang tungkol scientific explanation ay hindi na lamang daw nito itinuloy. Hinayaan na lamang niyang maging masaya si Angel. Kahit ano pa man daw ay ang mahalaga ay iniwanan sila ng ama ng mga pangaral. Walang duda na kaya mabuti ang puso ni Angel dahil nagmana siya sa ama. Naging familiar ang lahat sa Green Bones dahil sa pelikula ni Dennis Trillo at Ruru Madrid sa Metro Manila Film Festival na kumita sa takilya. Ang ama ni Angel Locsin ang dahilan kung bakit pumasok siya sa pag-aartista. Sa naging panayam kay Angel Locsin ng aktor na si Mateo Guidicelli sa podcast show na Matrans ay ibinahagi ng aktres na ang kanyang ama ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa pag-aartista. Kwento ni Angel, dapat umano ay 2 taon lang ang itatagal niya sa showbiz. Ang 2 taon na iyon ay para makaipon sa pang-paopera sa mata ng nabulag niyang ama. Kwento ni Angel Locsin noon kay Mateo Guidicelli. Alam mo ba, dapat 2 years lang ako sa showbiz. Mag-iipon lang ako. Ipapa-opera ko yung tatay ko. Pero sa kasamang palad ng makaipon na si Angel ng pera para sa operasyon ng kanyang ama, ay tsaka sinabi ng doktor na hindi na ito pwede pang operahan. Nang mga panahong iyon, pag-amin ni Angel ay naging lost siya at pakiramdam niya ay nawala na siya ng purpose sa buhay. Pero dahil sa diskriminasyon na naranasan sa industriya ng show business, ay naisipan ni Angel na ituloy na lang ang kanyang karera sa pag-aartista.
Ito ay para mapatunayan sa mga tao na humahamak sa kanya na siya ay may ibubuga. Ito ang naging daan para mas tumagal siya sa pag-aartista at makilala sa mga proyekto na kanyang nagawa. Pero ano nga ba ang green bones at totoo nga bang may hatid itong swerte? Ang green bones tulad ng tawag dito ay mga buto sa ating katawan na nagiging kulay berde. Nakikita ang mga ito matapos ang cremation ng isang katawan. Hindi na lamang green bones ang makitang may kulay na buto sa ating katawan kapag dumaraan sa matinding init. Ayon sa half a century of systemic research on heat-induced color changes in bone, a review published in the journal Science and Justice, ang mga buto ng tao ay maaaring maging kulay pink, pula, berde, dilaw, orange at asul kung sakaling ang mga ito ay ma-expose sa matinding init. Ayon sa True Point Memorials, isang funeral home na nakabase sa Delaware, ang isa sa mga tinitingnang dahilan kung bakit nagiging kulay berde ang buto ng tao ay dahil sa contact with copper o bronze that has begun to degrade kapag sumasailalim ito sa cremation. Pwede ring dulot ito ng metallic residue kung ang namatay ay may mga metal implants o dental fillings na may kalakip na metal gaya ng copper at chromium. Pwede itong ma-oxidize sa oras ng cremation at mag-trigger sa discoloration ng buto. Maaring nakaapekto din daw ang temperatura sa loob ng crematorium sa pagkakaroon ng ibang kulay ng buto ng isang tao. May required temperature daw kasi sa loob ng crematorium, 1,400 hanggang 2,000 degrees Fahrenheit. Nagsisimula ang proseso ng carbonizing sa bangkay kapag umabot na sa 570 degrees Fahrenheit ang temperatura. Dito na nagkakaroon ng coloration ng buto na pwedeng itim o dusty brown. Ayon din sa isinagawang pag-aaral ng The Journal of Foot and Ankle Surgery dahil umano sa tetracycline antibiotics kaya nagkakaroon ng green discoloration ng buto ng isang tao. Ang tetracycline antibiotics ay isang uri ng gamot na ginagamit para lunasan ang ilang mga karamdaman gaya ng tigyawat, chlamydia, diarrhea, leptospirosis, at certain types of food poisoning and anthrax. Sa kulturang Chinese, pinaniniwalaang kapag nakitaan ng green bones ang bangkay ng isang ikinremate, ito raw ay regalo ng namayapa sa kanyang mga maiiwan. Ito raw ay isang welcome sign. Sa iba pang kultura at relihiyon, pinaniniwalaang may mabuting puso ang namayapa at ang bahagi ng buto ay pinapatapyas at iniuwi upang magbitbit ng swerte sa pamilya. Noong taong 2021, kung inyong matatandaan, ang ina ng batikang aktres na si Jean Garcia ay nakitaan din ng green bones sa mga abo nito. Ayon kay Jean Garcia, ito na umano ang pinakahuling pamana sa kanya ng kanyang ina at naniniwala din siyang totoo ang mga pahiwatig na ito na ang kanyang ina ay isang mabuting tao noong ito ay nabubuhay pa. Wala umano itong naging kaaway at galit sa sinuman, mas lalo pa umano itong bumait habang ito ay tumatanda. Noong nakaraang taon din, naikwento ng dating aktres na si Veronica Jones at kapatid ng namayapang batikang aktres na si Jacqueline Jose ang nakita sa mga labi ng kanyang kapatid na i-cremate na ito. Sa panayam niya sa mga interview, sinabi niya na may nakita umanong green bones sa abo ng aktres na bihirang-bihira lamang sa mga tao. Aniya, kapag ang isang tao raw ay may mga green bones, nangangahulugang mabuti talaga ang puso nito. Sumang-ayon naman ang mga kaibigang katabi niya at totoo naman daw talagang may mabuting puso ang yumaong aktres. Kahit daw sa mga staff ay mabuti ang pakikitungo ni Jacqueline Jose at ayaw niya sa mga pasosyal. Mamimiss daw niya ang kapatid at mahal na mahal daw niya ito.